We don't deserve as a good woman. Hirap magpanggap. Ang ginagawa ko naman lahat. I-share ko sa inyo yung nararamdaman ko na bakit ang hirap magpanggap. Kaya di na ako sabihin lahat-lahat. So, hi guys! Ayan, itong topic na to ay sobrang nakaka-excited, no? Kakarating ko lang galing sa store namili ng mga bagong items ko ng boutique. At, hindi pa ako nakapaghilamos. Tingnan niyo po ang aking mukha, nagbabalat. Para akong ahas na nag-iiba ng skin. Kasi, ilang araw na po ako nagsasabon ng Mamuro na products, yung kay Madam Kilay. At hindi ko alam, yung sabon lang palang gagamitin mo, ay magiging ano na yung skin mo. Meron siyang toner, meron din siyang cream, day and night. Pero hindi ko na yung ginagamit. Ang ginagamit ko na lang ngayon is yung sabon. Kasi, nawala na yung aking pimples. Kasi dati ang dami kong pimples here. Tapos yung mga, kasi meron ako niyan, binabasag ko, kaya siya nagkaka-mark. But now, nawala na siya. And then, sabi ko, I decide na, stop ko na yung toner. Pero, yung sabon gagamitin ko. So, ito, hindi na ako gumamit ng toner. Pero ito, sabon lang yan, ha. Nagbabalat na siya. So, maganda talaga siya. Ito na. Arabo ako ng Arabo, pero lagi naman daw wala si Arabo sa aking mga videos. Okay. Buhay ko naman to, no? Baka naman na may karapatan ako gawin sa aking buhay na ipopost ko ba or hindi, public ko ba or hindi, or karapatan po ako dyan. Pero okay lang, matagal ko na itong nakita. At gusto ko din gumawa ng video that time, pero na-busy po ako kasi focus po ako sa aking small business and dun sa TikTok account ko. At hindi lang po siya ang nagko-comment ng about dyan eh. TikTok account ko na, baka siya ay isang second wife or baka isa siyang kabit, kaya hindi pinapakita si Arabo sa kanyang mga video. Siguro dito hindi niya masyadong napapanood or hindi masyadong nakakasali si Arabo. Pero kung sinusubaybayan niyo ako sa TikTok ay doon po lagi po siya andon, pero hindi ko pinapakita ang muka. At ito po, Arabo po ay hiwalay at may anak na isa. Sa akin, wala pong problema yun. Tanggap ko yun dahil gusto ko ng bata. Ayaw kong magkaanak dahil natatakot ako. Pero gusto ko ang bata. Parang minsan naisip ko na mas gusto ko pang mag-ampun kaysa ako yung mismong magkaanak. Kasi natatakot talaga ako mga anak. Katulad ng aking mga kapatid na para silang pusa na anak ng anak na. Bakit ba hindi ko sinasama si Arabo? Or, hindi ako second wife or hindi ako kabit? Ito po ang rason kung bakit hindi ko siya sinasali or pinapakita yung mukha niya in public. Sa aking experience lang po ito, ha. Ako ay na-trauma at wala akong guarantee. Kaya, hindi ko pinapakita siya in public. There's no guarantee. Now, explain ko sa inyo kung bakit wala akong guarantee and bakit ako na-trauma. Sa experience ko kasi dati, nung dati po ay sobrang mapa-social media po ako. Nagpo-post ako nung una kong ito, I'm in a relationship, ganyan for how many years, hindi din nagkatuluyan, and then after 2 years na pagpahinga sa pag-ibig, kasi paniniwala ko na lahat ng mga lalaki ay mga liar, mga bad, cheater, ganon, kasi yun yung nai-experience sa una ko. At, after nagpahinga ako ng 2 years, and then, nagkita kami noon, pero parang gusto ko lang gumanti. And I realized na it's not good. Parang, pag ginawa ng kapwa mo sa'yo, wag mong gawin. Hayaan mo na si God. Friend na lang tayo. After nun, tatrabaho ako dati sa TV, like acting, ganyan. Nakakasali ako sa mga teleserya, sa movie. And one day, may nakilala ako nun. After 2 years na, nagkaroon na naman ako and na-engage ako sa tao na yon. Close ako sa family, everything is okay. And then, after 1 year and a half ata yun, or 2 years, wala na. Hindi kami nagtagal. Punta na sana ako sa bansa nila, hindi na talaga kami sa isa't isa. At pinost ko din yun sa aking social media. At saka sa FB, one of the best ever na lalaki na nangyari sa buhay ko. Siya yun kasi, number 1, he pray. Number 2, na wala siyang bisyo sa buhay. Hindi na naninigarilyo, hindi umiinom. Then, wala rin. Parang, okay, sinent ni God siya sa akin. And I learned a lot. One day, naisip ko na one day, pag may darating na tao sa buhay ko ulit, ay hindi ko muna siya ipapublic. Kasi parang walang guarantee. Yun yung trauma ko sa kaya hindi ko pinapapublic na kung anong meron ako ngayon. Isa din na naiisip ko na parang siguro dahil OFW ko, hindi ko to bansa, parang naisip ko na one day is I will go back to Philippines for good din. Tsaka sa nakikita ko din sa mga kasi dito, like yung mga lalaki dito parang hindi sila like very rare lang kasi ang taong nangangaliwa or ang lalaki na cheater na will be
turn to a good man ba? Kasi yun yung na-experience ko eh. Pero hindi ko naman lahat. I don't know, like, hindi pa rin ako talaga nakaka-move on sa experience ko na yun. Like, parang nadala ko na kasi siya na once ang lalaki cheater ay always a cheater. Like, naniniwala ko na 80% sa lalaki na cheater and 20% na yung cheater na yun, it will turn to a good ba yung like okay, straight na tao siya. Like parang nagsawa na siya sa pangangaliwa. Ganun. Yun lang yung masasabi ko. Sana nasagot ko. So, hirap magpanggap. Kung manonood kasi si Happy for part 2. Ang title nun, Ang Hirap Magpanggap. Pag dinadamdam ko talaga yung salitang ang hirap magpanggap and walang guarantee, naiiyak ako. Kasi parang hindi ko deserve. Part 2 na nga. Pinapaiyak niyo pa ako. Dala. Naniniwala kasi ako kay Allah kung ano yung purpose niya sa buhay ko. Like, share ko sa inyo yung nararamdaman ko na bakit ang hirap magpanggap.